Tuwang-tuwa nga ang mga kakamping at loyalista nang i-denied ng Supreme Court ang TRO na hiniling ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi nila alam na ang desisyon kahapon ng Korte Suprema ay para lamang sa TRO at hindi sa main case or main issue patungkol sa kung meron bang jurisdiction ng ICC para arestuhin nila si Senator Bato at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Maingat na hinihimay pa kasi ng Korte Suprema ang kanilang magiging desisyon sa main case laban sa ICC. Pero ibinahagi ni Attorney Darwin Cañete ang naging desisyon ng isang Associate Justice ng Korte Suprema na maaari itong pagbatayan na may pag-asa pa para mawalan na ng bisa ang arrest warrant laban kay Senator Bato mula sa ICC at tuluyan ng mawalan ng jurisdiction ng ICC. At syempre, maaapektuhan nito yung naging biglaang pagdakip kay dating Pangulong Duterte ng gobyernong ito at dalhin sa The Hague, Netherlands ng biglaan na hindi man lang dumaan sa Philippine Court. Ayon sa Batas Philippine domestic courts are working, no need of ICC. Ang sabi pa niya dito, the common factor in all the foregoing reasons is the primacy of the Philippine Constitution in matters pertaining to the arrest and deprivation of liberty of our citizens. The fact that an international tribunal like the ICC issued the warrant should not result in the disregard of our Constitution, laws, and jurisprudence. It bears emphasis that the determination of probable cause for an arrest is a judicial function of the Philippine courts. As a general rule, Philippine courts have primary jurisdiction over all crimes committed on Philippine territory and even over crimes against humanity committed by our citizens on Philippine soil or elsewhere. The only exception is when our courts are unable or unwilling to exercise its judicial functions, which is not the case here. So maaaring ang majority ay hindi na-grant or na-deny ang TRO na hinihiling ni Senator Bato ay para lamang yun o ang kanilang desisyon ng Korte Suprema ay para lamang sa TRO. Application for TRO ang dininay lamang ng ating Supreme Court at hindi iyon denial ng buong petisyon or ng main petition. So gaya nga ng sabi ni Associate Justice Ricardo Rosario, ang ating Philippine courts ay gumagana at hindi na kailangan ng ICC. So maaari itong hint sa magiging desisyon ng Supreme Court sa buong main petition ni Senator Bato, dating Pangulong Duterte laban sa ICC. Kaya siguro natatagalan pa sila. Kaya ito muna ang kanilang niresolba, ang TRO na hiling ni Senator Bato. Kaya't nagbunyi agad ang mga kakamping at loyalista. Akala nila buong petition na yung dininay ng Supreme Court ay hindi nila alam at hindi sila nagbabasa. So dito, may pag-asa pa. Maaaring ang majority ay pumabor na hindi muna pagbigyan ang TRO ni Senator Bato. Tandaan din natin yung sinabi kamakailan lang sa oral arguments ni Justice Marvic Leonen. Ang sabi niya, do you trust the foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and lower courts? So doon pa lang, meron na siyang na hindi natin dapat ipagkatiwala ang mga Pilipino sa banyaga na sila ang lilitis sa atin kung tayo man ay nakagawa ng krimen. Dahil tanging Philippine Court lamang ang lilitis sa atin kung tayo nakagawa ng kung anumang kasalanan o krimen dito sa bansa. Dahil nga tayo ay may soberanya. So hindi natin pinapangunahan yung magiging desisyon ng Supreme Court dito sa main petition ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte. Pero sana'y magbigay na agad-agad ng desisyon hanggat hindi pa nahuhuli si Senator Bato. Kaya nga lang, baka mangyari kapag naaresto na si Senator Bato
ng gobyerno at bigla ang mapadala na sa dahig Netherlands sa ICC. Ay tsaka palang i-announce ng Supreme Court na moot and academic dahil wala ng jurisdiction ng Philippine Court. Kasi naando na si Bato sa ibang bansa eh. So gaya na lamang ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ay baka umabot pa sa ganito sa bagal ng Supreme Court na magdesisyon agad-agad. Abay ang tagal na ni dating Pangulong Duterte. Mahigit 1 taon na doon. Ano na Supreme Court? Wala pa rin kayong ginagawang aksyon. Kung ano ba talaga yung hatol ninyo doon. Ay ito na naman, nanganganib na naman ng isang Pilipino na mapupunta na naman sa kamay ng ICC. Tapos ngayon, yung iba nyong justices, nagkokomento ng ganito, ang Philippine Court ay gumagana pa, hindi natin kailangan ng ICC. Ay sana magkaisa kayo para sa mga Pilipino. Na sana'y huwag tayong pakailaman ng mga banyaga, ng mga foreigners. Dahil may sarili tayong korte. Hindi ba ninyo mako-consider na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte ay isang halimbawa na? Tapos ngayon, maaari na namang mangyari kay Senator Bato. Abay, hahayaan niyo pa ba Supreme Court na mangyari ulit kay Senator Bato, mangyari kay dating Pangulong Duterte? Ay parang hindi na kayo natuto dito sa naging kaso ni dating Pangulong Duterte sa bagal ninyong kumilos at umaksyon. Ayun, nadala na ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Tapos ngayon, babagal-bagal ulit kayo. Ano to? Papa-aresto muna tapos sasabihin moot and academic. Kaya nga ano pa yung silbi o bisa ng legal remedy kung nadala na si Bato sa dahig? Na naman, isang Pilipino na naman. Okay lang sana kung walang nakahain na ICC warrant. Kaso ang problema, meron. At ang nakakatakot ay idediretso na agad sa ICC. Hindi muna dadaan sa Philippine Court ang magiging proseso nito. Gagaya na naman kay dating Pangulong Duterte. Sa palagay ninyo, makapagdesisyon agad kaya ang ating Supreme Court sa buong petisyon ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte laban sa ICC? Sino kaya ang papaboran ng Supreme Court? Ang ICC ba? O si Senator Bato at ang dating Pangulong Duterte? Abay, hihintayin nyo pa ba na maaresto na at mahuli si Senator Bato bago pa kayo magdesisyon, Supreme Court? Ano na? Naghihintay na ang taong bayan. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at makita-kita ulit tayo sa susunod na video.